Anim na palatandaan na sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya. Una, mga panalangin na hindi nasagot. Tulad ni Daniel sa kulungan ng mga leon, minsan ang ating mga panalangin ay tila walang kasagutan. Ang pananampalataya ni Daniel ay nasubok bago ang kanyang mahimalang pagpapalaya. Ang iyong hindi nasagot na mga panalangin ay hindi isang tanda ng pagtalikod, ngunit isang sandali ng pagpapalalim ng pananampalataya. Nagpapaalala sa iyo na ang oras ng Diyos ay perpekto. Pangalawa, nakaharap sa mga higante. Kung paano si David ay nakatayo sa harap ni Goliath, ang mga higante sa iyong buhay maging mga hamon sa trabaho, sa relasyon o personal na pagkikibaka ay pagsubok ng pananampalataya. Ang mga higanting ito ay hindi nariyan para talunin ka, kundi para palakasin ang iyong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa anumang balakid. Pangatlo, hindi inaasahang pagkawala. Ang kwento ni Job ay isang mapangyarihang testamento sa pagtitiis ng pananampalataya sa gitna ng pagkawala kapag ang lahat ng iyong minamahal ay inalis at ikaw ay nag-iisip kung bakit. Ito ay isang malalim na pagsubok ng pananampalataya at sa mga sandaling ito ng kahinaan ng iyong hindi natitinag na pagtitiwala sa plano ng Diyos ay kailangan. Pang-apat, saradong pinto. Nang si Moises ay humarap sa Red Sea ay tila dulo ng daan, ngunit ang saradong pinto na iyon ay tinayo para sa isang mahimalang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Katulad din kapag nakatagpo ka ng mga saradong pinto, ito ay madalas na pasimula sa mas malalaking plano ng Diyos para sa iyo. Panglima, mga panahon ng paghihintay. Naghintay sina Abraham at Sarah ng maraming taon para sa katuparan ng pangako ng Diyos na bigyan sila ng isang anak na lalaki. Ang mga panahon ng paghihintay ay maaring ang ilan sa mga pinakamahirap na pagsubok ng pananampalataya sa mga panahong ito, na tila walang nangyayari ngunit gumagawa ang Diyos sa likod ng mga eksena. Ang panahon ng paghihintay na ito ay isang pagkakataon na magtiwala sa mga pangako ng Diyos at sa tamang panahon ng pagpapaunlad ng pagtitiis at pagpapatibay ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Pang-anim, mga tukso at pagsubok. Naharap si Jesus sa tukso sa ilang bago simulan ang kanyang ministeryo. Sa katulad na paraan, maaari kang makatagpo ng tukso at pagsubok na humahamon sa iyong moral at espiritual na integridad. Ang mga karanasang ito ay mga pagsubok ng pananampalataya na idinisenyo upang pinuhin ang iyong pagkatao at palalimin ang iyong pag-asa sa lakas ng Diyos na mapagtagumpayan.